is Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang oyan headlines kan mga bareta ngunyan na Biyernes sa lado nasyonal saro na ang gadan 50,000 apektado kan habagat napigpakusog ni Inday. Mga ahensya de gobyerno preparado na sa bagyong si Inday. May papang headlines kan mga bareta mayo daang term extension kimarantan sabi kan Palasyo Malacañang. Presidente ng kararatan sa mga eskwelahan orog pang nagdadakol sigon sa report. Naguma ni Sultan Kudarat Sanggunian Bayan member Celestial da ipapalampason ni Bicol Saro Representative Ridon. Lado lokal, ready to eat food boxes. Ipigpanao sa mga stranded na pasahero dyan sa Pasacao Port. Ninuli sa bagyong si Inday. Dental clinic on wheels ka na Provincial Health Office. Nagtaong serbisyo sa mga residente kan Himao, Pili Camarines Sur. Sa luwas ka nasyon, tensyon sa Strait of Hormuz, urog pang naglala. At siya ng detalles. Epektado sa 81 barangay sa Region 6, 10, 11 as in 12. Napag-aramanaan nagadan sa rong lalaki gikan sa barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon na inatong subot kan makusog na sulog kan tubig. Mientras tanto nasa 1,177 pamilya o 3,433 na individual ang presenteng nagtitinir sa 22 na evacuation centers mantang 120 karungan anadan niyaran inhuli sa epekto kan raot panahon. Padagos na pigomonitor kan NDRRMC ang sitwasyon as in epekto kan raot panahon sa malalain na parte kan nasyon tangarig mas siguro ang tulos na pagsimbag sa mga apektadong komunidad. Mientras tanto pigmantinir kan NDRRMC ang blue alert status sa national o sa management operation centers kaini. Sigon sa ahensya, maot kaining padagos na bantayan ang posibleng epekto kan bagyong Inday kasabay kan dagos-dagos na disaster response katakudman kan magnitude 7.8 na linog sa Maasim, Sarangani. Maski nga ni hababaan posibilidad na maglandfall ang bagyo, piglalauman ini namarani sa pinaka-norteng parte kan Luzon. Puon niya na atyan na Biyernes na banggi hasta sa agang-aga. Padagos na pigsusugo ang mga Regional DRRM Council na magkondusir nin higot na monitoring, preparasyon asin pagsumitir kan situational reports, tangarig masiguro na anamay na pagsimbag sa anuman na magiging epekto kan bagyo. Ipigsugo man kan ang pagpakusog asin kan pagpaluwas daa kan mga kinakaipon na informasyon, tangarig masiguro ang amay na preparasyon sa okan publiko sa sinambit ng bagyo. Mientras tanto, padagos man ang pagbantay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kamugtakan kan panahon sa nagkapirang parte kan nasyon na nakakamati kan epekto kan bagyong si Inday. Inani pinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa balyo kan pagluya kan bagyo. Sinabi ni Castro, nagpagiromdom ang Presidente sa gabos na ahensya na dai maging kampante na o asin bantayan ang dalagan kan bagyong si Inday. Sinabi man ni Castro na ipigsugo na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang pag-activate kan gabos na disaster response unit sa mga reyon asin pagbantay sa mga protected areas, mga forest lands, mga salog, coastal zones na naapektaran kan raot panahon. Pinapasigurar ni Presidente Marcos sa DICT ang pagbantay sa telco facilities asin pag-andam kan sa indang emergency communications equipment kaibahan na ang pagbubukas kan 24/7 na command center kan DICT. Tapos kita kan mga bareta,
Nabiyog niya to sa lado lokal. Dole digdi sa Bicol, naglansar nin inspeksyon sa mga construction sites digdi sa Naga. Detalyes ka na Bareta Boyet Paderes. Giglansar kan Department of Labor and Employment Bicol ang sa endang high impact, high visibility inspection and monitoring activity para sa mga sektor kang konstruksyon kan nakaaging aldaw sa Futura Monte project site sa Barangay Triangulo. Ang aktibidad pinamayuhan ni Dole Bicol Officer in Charge Regional Director ni Pomuseno Lianyo katuwang ang mga representante hali sa manlailaing mga ahensya kan gobyerno asin pribadong sektor. Nakasentro ang inspeksyon sa pagparsertifikar kan o kung nagsusunod ang mga construction sa occupational safety and health standard kabali sa mga pagtapos sa iyoan availability asin tamang paggamit kan personal protective equipment, mga safety signage, emergency preparedness measures, welfare facilities asin ibang pang protective para sa mga trabahador. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Pagtandaan mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar kasudma kan Department of Education na nakapag-record pasinda ninbas dakol na insidente ng kararatan sa mga eskwelahan matapos ang nangyaring pambabadil sa San Jose National High School duman sa Tacloban City, Leyte na nagtalikod na bulan. Sigon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, maski ngani dati na sindang nakapag-record kan school violence, mas dakol subot ini matapos na mangyari ang Tacloban shooting kan Hunyo 22. Sinabi pa ni Garma, nakadaklan sa mga ini na labi-labing ikinahadit kan DepEd iyo ang mga bomb as in shooting threat. Dinagdag pa niya na sa saindang pagkikipag-meeting sa PNP, sinabi kay ini na dakol na ang magkakaigwana kan copycat phenomenon. Inakot man kay ini na kaipuhan kan DepEd nin ayuda o tabang tangarig malikayan ang copycat phenomenon. Pero digdi nakaresibi man sa Botsinda ng informasyon na mas dakol pang nag-download kan video game Gorbox matapos na mangyari ang Tacloban shooting. Nainot ang sinabi kan mga otoridad na saro sa mga menor de edad na embelto sa pambabadil, nagkakawat da kaini. Mientras tanto, higot na pigpalagan asin daiman papalampason ni House Prosecutor asin Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang paghuma sa iya ni Libak Sultan Kudarat Sangguniang Bayan member Robert Celestial. Ang pigasabi ni Redon, iyo ang mensahe sa iya ni Celestial na pag nasa pa ko mukha mo, ewan ko na lang. Sigon kay Redon, hahagadon niya sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para hilingon ang digital threat sa iya tangarig da makapagsangat nin kasong kriminal bilang pagbalgar sa cybercrime law. Maging opig sabi pa na apwera digdi, papaimbestigaran man ni Redon sa Department of Interior and Local Government ang ginibo ni Celestial tangarig ini may sa irarom sa preventive suspension. Paliwanag ni Redon, dahil dapat tugutan na magibo nin misconduct o saltong pag-uugali sa paay kan paghuma sa kapwa ninda ang mga opisyal kan lokal na gobyerno. Mientras tanto sa iba pang mga dugang na bareta, pigdepensahan kan Palasyo Malacañang ang pagkakanomra ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay dating DILG Secretary Benhur Abalos bilang Cabinet Secretary. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, sakop kan poder kan Presidente iyo ang pagnomra kan mga opisyal asin pagre-reorganisar kan executive branch. Pero digdi dahil nakaipuhan din panibagong executive order para sa appointment ni Abalos. Sinabi ni Castro na tinawan kan presidente nin bagong mandato ang posisyon kan cabinet secretary. Sa imbes na magpamayo sa mga cabinet meeting, tututukan ni Abalos ang pag-asigurar na naipapaabot asin namamatean kan mga Pilipino ang mga programa siring man serbisyo kan gobyerno. Pigsugo man subuot siya na maging representante kan presidente sa pagbisita sa Manila ay na parte kan nasyon o rog na sa mga lugar na dai na personal na manudumanan ni Presidente Marcos. Tinawan doon kan Department of Foreign Affairs na malinaw asin daiman mapapagdiskusyonan ang soberanya kan Pilipinas sa Batanes.
Kasunod ini kan pahayag nga nagkapira subuot ng Chinese scholars na parte subuot ini kan China sa paagi kan Taiwan. Pigdatawan doon kan DFA na maging an consular district kan Chinese Consulate General duman sa lawag na inaprobaran kan Pilipinas na kinababalihan kan Batanes. Iguana kitang 20 minutos makalis naan alas 12 minuto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Prepare for Typhoon Inday. Ini ang nahalipot na pahayag ni Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte. Antes na ini maghali sa Senado matapos makipag-ulay ki Senate Secretary Renato Bantog Jr. Kasuod ma pagkatapos kan pahayag, dahil na pigsimbag ni Lopez ang mga hapot kan media. Maski nga ni sarong bagyo na pigpangaranan Inday and presenting monitor sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Inday man ang apod kan sa iyong mga taga-suporta sa Vice Presidente. Nainot kay hinagad kan House Prosecutors sa impeachment trial na ipasabpina si Lopez katakod sa subot huma ni Duterte na ipapagadan kay ni si Presidente Marcos, asin man First Lady Lisa Marcos, asin dating Speaker Martin Romualdez. Sa suway na entrevista piglinaw ni Bantog na pagbisita ni Lopez inida para sana sa administrative asin logistic matters kan impeachment trial. Sigon kay Bantog, hinapot siya ni Lopez kung perang bisita kan defense panel ang pwedeng magdalan sa session hall ang simbag kay ni nakatagama ang 45 tukawan para man sa depensa. Hinapot man ni Lopez kung pwede daang magdara nin sa diring media team ang opisina kan Vice Presidente. Pigpaliwanag ni Bantog na dai init tutugutan inhuli tamaski ang kahagadan kan House Prosecutors dai man pinagpaunrahan. Piglinaw ni Bantog na mayo man opisyal na request gikan sa opisina kan Vice Presidente dapit man sa media team. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, may kontrata man o mayo sa subot assassin, pasok sa high crimes, asin man culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and huma na kagadanan ni Vice Presidente Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inang tinawan doon ni House Prosecutor Representative Isabel Maria Zamora rason kung taano sentro na kan paglilitis sa Senate Impeachment Court ang pig-aapod na assassination threat kan Vice Presidente kontra kay Presidente Marcos, First Lady Lisa asin dating Speaker Romualdez. Nagpaluwas ng pahayag si Zamora bilang simbag na sinabi ni Attorney Michael Pua takapagtaram kan defense team na may subot na patunayan na kontrata sa assassin. Alagad sinabi ni Zamora mismong ang Vice Presidente iyo ang nagpahayag sa iyang video clips na dai siya nagsusuba sa pagkontrata nin Paragadan. Orang barata na kitang unyan sa lado nasyonal. Dahil na pinalawig pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang serbisyo ni PNP Region 4 Director Police Brigadier General Hansel Marantan. Inisabalyo kan kahagadan kan ni Interior Secretary Rimulya sa National Police Commission na turos-turusan pa nin sa taon ang serbisyo ni Marantan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Castro na pwede man daang magtaon ng serbisyo o tabang si Marantan sa ibang paagi kaini. Sa surat ni Rimulya sa Napolcom, sinabi kaini na sa iyang kagadan para palawigon ang serbisyo ni Marantan para da may padagos ang kritikal as in ongoing high impact operations na pigigibo kaini. Barata na kitang unyan sa lado lokal. Personal na nagpasiring sa opisina kan Menro asin man kay Mayor Bing Iyoste ang babae na nakuahan sa CCTV mantang nag-aapon kan basura sa C5 Road, Barangay Tarusanan, diyan sa Milaor matapos mag-viral ang insidente. Sigon sa Menro Milaor, inako kang babae ang sa iyang pagbalgar asin naghagad ng dispensa sa lokal na gobyerno. Nagpromesa man ini na dai na mauotro ang illegal na pag-apunin basura. Sa balyo kan sa iyang paghagad tawad, pigpatawan pa man giraray siya nin magakanigong multa base sa nagadanay na Municipal Ordinance on Ecological Solid Waste Management.
Tinawandoon kan lokal na gobyerno kan Milaor na nagsiserving pagirumdum ang insidente sa mga residente asin magin sa mga bakong residente kan Banwaan na igot kay ning ipinapautob ang mga ordinansa sa tamang pamamahala kan basura asin daiman kukonsintihon ang si Isayman na mabalgar digdi. Sa iba pang barata sa lado lokal, tulos na nagpanao ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 kan ready to eat food na mga kahon sa mga pasaherong na stranded dyan sa Pasakaw Port matapos suspinderon ang mga biyahe sa kadagatan inhuli sa epekto kan bagyong si Inday. Sigon sa DSWD Bicol, 7 na mga ready to eat food boxes ang ipigtao sa mga locally stranded individuals bilang simbag sa kahagadan kan lokal na gobyerno kan Pasakaw. Mientras tanto, inasigurado ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na mantinidong nakaalerto asin preparado ang ahensya sa pagsimbag sa anuman na kalamidad ang arig maihatod ang kinakaipuhan na tabang sa mga apektadong komunidad. Naka-standby man ang DSWD Bicol para sa posibleng pagtagama nin kadagdagan na humanitarian assistance sa mga lokal na gobyerno sa bilog na riyon kung kinakaipuhan. Oreng barata na kitangon yan sa lado lokal na tawan nintulos na bulong ang mga residenteng haloy nang nagtitios sa pagkulog sa inang mga ngipon matapos na libreng dental mission na ginibukan provincial government kan Camarines Sur sa barangay Himao dyan sa Pili. Sinabi kan mga naka-aprobetsar kan sinabit ng serbisyo na nagpagabot naman kan sa inang mga ngipon. Sigon sa inda haloy na nindang nagsasakit kan pagkulog na nakaapektar na sa saindang pagkakan asin pang oral daw na gibo. Alagad daiman daw nakakapabulong ninhuliman sa tikapo ang mga ini. Sigon kay Dr. Fred Bernales, dentista gikan sa Provincial Health Office kan Camarines Sur, importanteng daida pagpasiparahon an raot ng ngipon, ninulita pwede ining magresulta nin impeksyon, makaapektar sa iba pang ngipon, magin sa nagkapirang parte kan hawak. Ingkaminar niya ang mga publiko na magpahiling sa dentista nin regular at amanon an oral hygiene tangarig malikayan ang mas malala na komplikasyon. Pero sa libreng dental services, nagatod man ang medical team kan libreng medical consultation, mga bulong sa mga residente bilang parte kan padagos na programang pangsalud kan gobyerno probinsyal sa pamamayo ni Gobernador Elry Villafuerte para mairani ang dekalidad na serbisyong medikal sa mga taga Camarines Sur. Walang bareta kitangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Epeg-report kan International Organization for Independent Tanker Owners na dakula ang ibinaba kan numero kan mga barkong nagaagi sa Strait of Hormuz kasunod kan paglala kan tensyon sa riyon. Paghali kaya sa ordinaryong poko mas o menos 130 barko kada aldaw antes na magbungkaras ang deringkilan sa riyon, nasa saro sa ng digit na subuot ang numero kan mga barkong nagagamit kan rota para mag-agi digdi. Ini matapos na liwat na ribayan kan mga oriribayan kan mga airstrike kan Estados Unidos asin Iran kan Miyerkules asin kasuod mang Webes. Sigon sa militar kan Estados Unidos, tinamaan kan sa indang airstrike ang nasa 90 target na militar sa Iran, kabali na digdi ang mga nagapirang pasilidad na harani sa Strait of Hormuz. Mawot na kaini na paluyahon ang kakayahan kan Iran na takihon ang mga commercial na mga barko asin sibilyan na nagaagi sinamit ng strait. Kinumpirmarman kan Iran na dahil mababa sa 14 katawo ang nagadan sa pinakahuring pag-atake kan Amerika. Pag-report kan Iran's state media na may mga tinamaan man harani sa nuclear power plant, maski nga may pangpahayag ang Estados Unidos dapit digdi bilang balos. Sinabi kan Islamic Revolutionary Guard Corps na nagkondusir man sindanin mga pag-atake sa base militar kan Amerika duman sa Kuwait asin Bahrain na pig-apod na puon pa sana na pero digdi may mga panibago man na missile attack na gigibuhon sa Kuwait, Jordan asin Iraq kung sain igwada ang base militar kan Estados Unidos. Mientras tanto pig-report man kan Iranian Ministry of Health na pwera sa 14 nagadan. 78 katawo na ang pigakarkulong lugadan sa mga pambobomba kan Amerika kan Hulyo 8 asin man 9
47 man sa mga ini ang mantinidong naka-confine sa ospital. Sa tao kan krisis, sinabi ni US President Donald Trump na maot subuot kan Iran na liwat na makipagkasundo sa inda alagad, duda na siya digdi. Pigsayumahan man ini ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kung saan sinabi niya na sisimbagon kan Iran ang mga pigibo kan Amerika bako sa malalanit na tataramon kundi sa kan malala na pagsimbag digdi. Mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa mga bareta sa lado lokal Boyet Paderes, sa lado technical Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 34 minutos, makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке. Загорятся лампочки на потолке. Я смотрю на сцену, я должна наблюдать. Я хочу научиться на гитаре играть. Мне бы разучить 3 аккорда. Bueno. Не так уж мало. Mga tugang, biyernes na po kita, liwat mga ulay-ulay hasta alauna, hindi po sa programang. Pairan-hiran sana. Hindi po sa indong Boyet Paderes po. Sa lalo technical si Pastor Serge Marmol. Marinaud to po. Welcome sa programang Pairan-hiran sana pang biyernes na edisyon kan programa. Medyo marasahas partner sa luwas. Dapat perming ko yan. May tubig. Mag-inom perming tubig, dakol. Tangaling makasikad sa kapahaan. Marinaud to kay Sir Lauro Rivera San Jose na mayong sawang nagantabay sa satuyang mga programa. And sa iba pa po na nag-aantabay man ngunyan, maray na udto po sa Indo, sa mga aantabay sa radyo, asin man iba pa. Antes kayan, paabutan tanin, maugmang kumplean nyo, si Chut. Nag-birthday ngunyan si Birthday Chut. Chuting. Happy birthday, Chut. Ano lamang ang preparasyon ni papa mo? Bungga. Oo, nag-birthday. Kuya na si Pero ang edad ni Chuting? 16. Oh, 16, 16 lang Ay, siya. nagdumduman ko, pastor kan ako, nag-edad 16, talagang, kuyan, kakusugan, halos sa mayong kapagalan, sige sanaan, Ang 16 lakwatsa. years old ngunyan, kuya na, grade 11. Ako na Senior mayo high grade school. 11 na, senior high school, ako yan na, Ako Mayo, first year college na ko ta. Ako Mayo ang senior high Ay, school. inabala pa lang talaga ka ng mga Abala, senior, Imbis na first year imbis college na siya. College na, high school pa Senior ginamay. high school, 2 taon pa yan partner, grade 11, grade 12. Ay, grabe nga, abala, Pagkatapos ka yan, gastos kan sa pagkata- mga magurang. Pagkatapos ka yan, lumang ka na ma-entra sa 4-year course mo, kunda engineering, 5 taon. Di, lawig baga, aliw na da ako ta na yan, ta imbis da ang makatrabaho na, tulos, no. May talagang eskwela pa. Nagugururang na sana sa pag-eskwela. Pagkatapos, dahil man nakakakuanin trabaho. Kaya, makatrabaho man, Nakako yan, ang asaro dyan, ito nga gastos, makaawas kan mga, naman sa magurang ko ta na. magurang, ibis na
may trabaho na dahil sige pang pa-eskwela. Sige pa. May kuya niyan, may balon, may allowance. Kaya lemang ginaray kuya nauntok halawig nagastusan kan mga mangurang. Maray si Chuta, ang balon niya 100 lang, okay na. Kami nga kayo itong parte kayo tulog yung eskwela kung high school ang balon ko sa Sarong Simana 20 pesos. Pero may dagdag pa man yan, mga pasikreto man ni mama. Hindi mo na kayo pagsabihin nga kay ama. Yan na yan, dagdagan ko yan. High school yan. High school. Grabe man. Ako kato college na, hindi sa Naga, 20 lang, Sarong Simana. Ma-athletic ka. Athletic. Sarong semana ako lang gumastang kawayan Quezon. Sa eskwela, 20 pesos lang. Ano kaya sige lang pakiburaos ko sa mga Amplete. maray na amigo. Amplete kaya ngon yan. Amplete mi ka ito ko yan. 5 lang haling hanawan abot sa Naga, 5. O mauli man ako, 5 man yan. Di Jis. O ang 10 pesos, Yung allowance ko sa Sarong Simana. pamplite yan sa tricycle, partner. Sa lapi ka to amplite. Ano? Anong Sa taon lapi. yan? Anong taon yan? 1986 sa lapi. Sa lapi pa kayo ito amplite dyan sa igdi sa Trimobile, digdi sa Naga. Ngunyan, amplite sa tricycle, digdi sa Naga, 15 pesos. Sa mga estudyante, 12 pesos. Yan ang mga aplete na ninda. Kaya lang si Aro kay Kichot sa saro sa naman na lunad. 12 plus 12, di 24. Kung ang balon niya sang gatos, may tada pa siya. Sa kata, pwede niya na itong ikakan. Sa kata, nagabalon man siyang maluto, di nakaka-save man Maray siya. kayo ito sa ang kaibalan ko sa boarding house sa Trangkawin, si Carmelo. Carmelo Reyes Perming Makwarta. Milo, utahan na ko na yan. Kulang pa, utang-utang na naman ako nakakabayan. Kulang na marayan imo. Kasi sabi ni Sir Lauro, kadto ako elementary mayong balon. Naglalakaw ang tsinelas labot, may pako pa. Gusto niya da ako magpulis, mala, tano da ang binag sa kanya. Okay lang yan, iyo man sa tuyang inabutan. Kung anong inabutan tayo, nasa na ito. Pasalamat marayan sa tuyang mga salud. May kinakakampaman, okay man lang yan. Bueno. Anong atin? Duman pala ang partner sa kuyan, Amerika, sa Estados Unidos. May sarong kakaibang serbisyo partner na tinatawag na pigapon na Dark Secret. Sa kantidad na $500 partner, pwede ka nang mag-arkila kan sarong misteryosang babae na mapasiring dyan sa lamay, mapasiring sa lamay, sa lubong. Maabot siya partner na naka-itom na limousine. Sarong auto nga mamahalon, nakasulot ni nga eleganting nga itom na gamit, alang kawang takong, asin sunglasses. Tunino lang siya partner, tahimik lang siya, nakatindog sa sarong gilid, mantang naghihibi. Para bang siya ang pinakamahalagang taong nawala sa kanyang buhay. Sige lang ang sinisingot, sigang hibi. Mayo man siya po yan, biro partner. Hindi nga rin siya kabisto pa itong mga naglalamay o nagbagamay paglubog. Hindi man siya bisalo. Basta yaw lang siya sa gilid siya, kailangan hibi niya. Tranquilo lang sa paghibi. Tigar-gila siya. Dahil siya laki ikipag-ulay partner. Kisay. Mayong nakakabisto sa iya. Pagkatapos perang minuto, bigla na lang siyang nahali. Maayo siyang kinakawalay. Dahil basta lang siya mahali pagkatapos na sa iyang misyon. Isipin na lang ang pagiging reaksyon ng isang pamilya, mga kaibigan at makakakilala. Sino siya? Bakit siya umiyak? Ano ang naging relasyon niya sa ganan? Kung tutuan araw kayong serbisyo,
siguradong mag-iiwan din ng napakaraming tanong at usapan sa nagdumalo sa libing. Inarkilado pa ng partner. Inarkila siya ng $500 duman sa Amerika. Duman kaya sa kampusan ito ngaya. Lubong ngaya kayo itong sa lalaki naman. Magkasali ka niya. Sige lang yan, hindi mo yan sa libing. Ngalas, kung mga nakikipaglubong ka sa ngayon, sige baga sinok dyan sa gilid. Ang bador niya, naka ito, alang kawang yan. Takong kan sapatos, nakasanglas. Pagkatapos sige lang ang hibi-hibi. Kaya tawa man ang sabi, hindi na nagwalat ito ng kalakol, nakahaputan, kung hapot na sino siya? Pero ito pala ang arkilado. Arkilado pala dito. Arkilado pala dito ng babae. Imbes na makonsentra sa itong mga sinilang tao sa paglubong, sa parapadyak. Dahil na pagpaparamasdan niya itong ining babaeng ini na bigla lang nag-abot tapos namiminali na mayo lamang para. Digdi pag igwa kaya na biglang nag-abot ka tapos maparahibi-hibi ka dyan, sukitihong katulos kang may kapamilya, siguro ngayon, sambay ka. Siguro nga, sabok ko yan. Gugunitan ka kan mga Mga aki. O kan aki. Sambay ka garo ngayon. Say ka, ano nga tudang hibi mo dyan? Bigay hiligang sa iyo mga hibi. Kaya pwede nga magunitan ka dyan. Iniman partner, para ini sa mga chismoso. Ha? Mga kasong pwedeng isampa sa mga taong chismosa. Ining saro, kapag ang paninira ay ginawa online, sa social media, chat, text, email, post, comments, at ito ay may malisyosong intent o reckless disregard sa katotohanan, ang parusa mula sa ang parusa igni partner, mamulta siya ng 200,000 hanggang good ng 500. Pagkabilanggo sa hindi bababa sa 2 taon at 1 araw hanggang 6 na taon. Libel, kapag ang paninira o pagkalat ng hindi totoo na ay ginawa sa paraang pananalita o chismis, pasulat o sa pamamagitan ng ibang paraan, bako ining online, parusa, prison correctional, 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon sa multa na hindi bababa na 40,000 pesos. Islander, kapag ang paninira ay pasalita at hindi kailangan pang patunayan ang pinsala dahil sa likas na nakasisira na ng puri. Parusa, prison na correctional, 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Violation of the right to privacy, kapag ang pagbubunyag ng pribadong impormasyon ng isang tao ay ginawa nang walang paintulot at tagdulot ng panghiya o pagkahiya, takot o pagkaalarma. Parusa, pagkabilanggo mula 6 na buwan hanggang 6 na taon at multa mula sa 100,000 piso hanggang 500,000 piso. Patricia, kapag ang kasinungalingan ay ikinalat upang magdulot ng pagkamuhi, contempt o dispresto ng publiko laban sa isang tao. Parusa, prison minor, 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan, umulta na hindi bababa sa 200 pesos. Mahalagang paalala, hindi lahat ng chismis ay biro. Kung may nasasaktan o nasisira ang reputasyon ng isang tao, maaaring kasuhan ito. Ang katotohanan at mabuting intensyon ay depensa, ngunit ang taong nagsasabi ng burden
of proof na totoo ang kanyang pahayag. Mas mainam mag-isip bago magsalita o mag-post ang salita mo today, kaso mo bukas. Dapat tinatandaan kan mga kuyan, kan mga chismuso. Dahil na nga mo para pakiaram sa buhay kan ibang tao. Pwede palang kamong masangatan ning kaso urog diyan may kuyan dyan sa chat o nasusulat. Kuyan pati, direkta bagay yan. Direkta mayo yan. mayo man yan Bako mga nga araw sa ring-ring. itong chirichismis lang na verbal, pwede pang nigaran. Pero kaya naka-chat, naka-text, ay may ebidensya tulos ka mong iwinalat na magiging rason para ka mo masangatan ng kaso. Nagraot na kung kamo mapipreso. Diyos ko. Kasi ano kaya ang kaso kaya? Ismusa baga kaya ngayon yan, wala preso. Anong kuya? Maraya pa ngayon sa, ay, kuyan, ako may mga bistalo akong ismusa, kuyan, pigsasaway ko yan. Dahil nangali ako kabayan. Ako may bistado man ng chismosa. Grabe ang pakatismusa. Gabos talaga na papakiaraman. Ano? Aram ka busa, pati itong pagturog mo, itong style mo kan pagturog, aram, Naaraman, nagsirip. Tapos kuyan, pagkatapos kaya, chismis naman sa mga amiga niya. Ayan baga ngaya, ay dahil ngayon pinasaro ngayon liba di, kuyan ngaya, burat, mabata ngayang hangaw. Grabe naman. Grabe naman. Mabata ngayang hangaw, ay dadagog ko ngaya. Sinirip ko, ito pala, para si irip. Tapos ang mga nahihiling niya duman sa laog, mga kuyan, i-chismis niya o arog naman sa muya, kuyan, laban sa ganlugod na kislap, pag kuyan naliwanagan ka bulan, nagkirikislap, kaya pag kaya kinagahan ang bansag na kislap, lagitok, ay kung ano-ano, alas man sana ang chismis ang mga bansag, nagarian sa mga para si irip kalaklan, kung ano ang nasirip na duman sa kuyan, sa laog kanaro, yan na, isisismis na yan. Ma-analyze man itong mga naistoryahan, ay di ang bansag tala pala ngayon. Yan, lagitok. Naglagitok na. Grabe naman. Hanggang sa kapwa-puhan, dara-dara ang mga bansag na yan. Sa barangay partner, alam mo, may hinahanap kang tao kung masakit na itukdo partner kung sa tunay na pangarap, pero sa bansag, madali yun yan. Ay hinahanap ko po ngayon si Lagitok. Ayaw ito nga ang harong ni Lagitok. Si Kisila po, ayaw ito nga ang harong ni Kisila. Pero kung duman sa pangaran niyang tunay, may po bistado yan. Pero mas bistado sila sa mga bansag. Bueno, na kitang 10 minutos antes po alauna mga tugang. Biyernes ngunyan, garo pati ngunyan na biyernes, garo makulog sa hawak. Ang biyernes? Ultimo naman si manang mamatanin amay, malaba, si gabos na gibo. Pagalon ang buhay digdi sa kinaban. Pero laban lang, sige lang. Aradyan po pag alas 2 mga tugang, ang tabayan rin si Bobby Cole. Yung suod ma si Bobby Cole? Garo dahil ko nahilig si Bobby Cole kasud ba? Garo ko yan, busy sa pamiting ka na Bobby Cole Fans Club. May fans club ba si Bobby Cole ngunyan? Bobby Cole Fans Club Incorporated. May incorporated pa. Yaw dyan ito ba ko yan? Ada ko lang nag-attender. Attendance. Nahiling ko ito attendance sa Puguli Bobby Cole. Kuyan, mga parapadyak sa Sabang. Dyan sa Mabulo, mga para-tricycle sa Mabulo. Ito mga nag-aratin. Apira pa kayo itong kuyan. Sinusuway-suway niya partner ang mga listahan ka mga pangaran, mga babae, lalaki, ili nga sa babae, yan mga tismosa man ngayon mga balo, suway sa agong. Nagadalan sa tuya ngunyan si Mading Nimia Saison Ilarde. Madi, maray na hapon sa imo dyan sa May Ugobo Campo sa kaki Papi. Si Papi! Kumusta na Papi? Di mo maninin nagkakahiriling si na Papi ta. Pag oras na sa aga pati may bailihan ni sa Hibago. May pabayli dyan sa Hibago sa agang pizza 11. Present siya sa Mading Merli. Present sinda pero ika kaya may kang nararatom kaya dahil mo sila nakakaulan.
Dahil ako, maluwi-luwi na ako pag num X, tangaling magkairibadam gari kami na paling awil, o si Papi, o si paling Nato. Nag-aabot man sinda kaya lang day ka na Dahil na available. mapakinabangan. Sir Jingo Ipisimo, maray na hapon nun po. Salamat kan pagantabay digdi. Kay Lando, yaon sa Sweet Jeep. lover. Oo, maray na uto sa imo, Lando. Ano pa pag alas 4 atyan mga tugang Pastor Eman Prado Redeeming the Time program. Atyan po yan na pagkahapon. Alas 5 an Jesus Yesterday, Today and Tomorrow. Yan po ang mga aarabangan pang mga programa po digdi sa BBS FM. Ano pang kuyan mo dyan? Ang ako yung partner, kala inot na panahon, pag sinabing pirata, pirate, kuyan, ang malaog sa isip kan tao, kuyan, sarong lalaki na may takop ang sarong mata, barabason, pero kan inot pa partner na panahon, may sarong babae, ang pinakamatagumpay na pirata sa buong kasaysayan ay hindi yung may takip sa mata. Bako siyang lalaki. Ito si Ching Xie, isang dating prostitute, pukpok mula sa isang floating brothel sa Canton, China na naging pinakamakapangyarihang pirate lord na hindi pa nakikita ng mundo. Sa kasukdulan ng kanyang kapangyarihan, si Ching Xie ay nanguna sa 1,800 na barko. May limang barko ka lang partner. Pero ko yan. Nakulang bagay na. Ini si piratang ini 1,800 na barko at halos 80,000 na pirata sa irarongkan sa iyang pamamayo. Para sa ang British Royal Navy partner noong panahon nung sinabi nga panahon may lang 1,000 na barko lang. British yan, sarong nasyon, pero si Ching Xie 1,800. Ito ang pinakamamanghang finale noong 1810 pagkatapos na mabigo ang Chinese, British as in Portuguese Navy na talunin siya. Tulong nasyon na ang nagtabang-tabang. Dahil kaya nga daw ang grupo ka ining piratang ini kaya ang ginibo ka na emperor kan China partner personal na nagpunta o nakipaghilingan sa babaeng pirata para magkaigwaning peace deal. Itong katuninungan na urulay, pumayag siyang panatilin ang lahat ng kanyang kayamanan. Dahil nakukumpis karon kan mga nasyon na ito yung mga kinulimbat ninda, mga bulawan, ginto, at bibigyan pa siya ng titulo na sarong maharlika. Namatay si si Ching Xie sa edad na 69, pinalibutan ng kanyang mga anak, maayos at marangal ang buhay. Makumampalan itong nadadalan ta sa sini na sarong lalaking barabason. Tapos may takop ang sarong mata, tabuta. Sarong laog kay ni Ching Xie itong mga piratang araw kaya ano siya to mga barko babae. sa iya to? Ha? Sa iya tong mga barko? Ano to? Ito mga nadadalan ta sa sini na mga pirata, mga nakabararko, sige ang pag may nag-iiriwal, sige ang taragaan, Pag may pirata, may sinasalakat na sarong dakulang barko. May barko ngayon dyan kanila sarong nasyon. Salakaton yan. Pero mo 1,800 na barko ang mapalibot sa emo pag naikanganin nag-surrender samantala itong nasyon na na sinabi ko kasubago 1,000 lang. Ay lamang siya ng 800. Saka 80,000 ang mga tauhan niya. Sa 1,000 na Garo pag sinabing pirata garo maringis. Oo, mayo nin kabuutan lamang na mas kadikit. Maringis, dati pala ining prostitute si Ching Xie.
dating pukpok na mirata, ay nakatipon sa mga tauhan 80,000 na lalaki na naging tawan niya sa iyang kampanya kay ito. Pag sasakyan din sa mga barko, itirong nagkakakurubanan ng mga lalaki yaw na nga 1,000 na labi, 1,800 na barko papalibutan ka, siyempre makukubanan ka, masurindir ka na lang kaya yan ang istorya kan pinaka mabalasik matagumpay na pirata sa enterong kinaban. Bueno mga tugang, salamat po sa inyong pag-antabay sa agaliwat sa Lunes. Mag-iribanan po kita sa Boyet Palares po. Sa lado technical po, nakaibahan niya to si Pastor Serge Marmol asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya. Salamat po kasi sa inyo paantabay.